Si Reynald Gamba, 6 na taong ring naging wanted dahil sa kaso ng pagpatay at panggagaasa sa 24 anyos na si Cheryl. Pero nito lamang at 13 ng Pebrero 2019, tuluyan na nga napasakamay ng mga otoridad ng takas sa batas na si Reynald Gamba. Kasi doon sa voluntary niya yung pagsasalita, nung amin siyang tanongin, kung siya pa talaga yung sinasabi na naipalabas doon sa segment ng Soko, ang sabi niya siya nga daw yun. Hindi na siya nakapalag dahil siguro sa sarili niya, aminado siya na meron siyang nagawang krimen. Kaya naisama siya ng maayos dito sa ating tanggapan. Nagkaroon ng pagkakataon ang inyong ABS-CBN Soko na makaharap si Reynald. Sa harap ng aming kamera, buong-buo niyang inilahad ang kanyang panig sa naturang kaso. Cheryl nga pala. Ayon kay Reynald, bago mangyari ang krimen, nagkaroon daw sila ng relasyon ni Cheryl. Nung bagong dating po siya, doon po yung nag-umpisa. Tinginan lang po muna, pakiramdaman. Hanggang sa mga nakaisang linggo na po siya sa amin. Bali, nagkakatabi po kami sa pagtulog. Pagitan lang po yung asawa ko. Doon po yung nag-umpisa. Bali, 2 gabi lang po muna gano'n. Hanggang sa nung lumipat na po siya sa kwarto, doon na po. Cheryl, alis na ako. Pasok na ako. Sige, ingat. Bye-bye. Ay, hahatid ko muna siya. Sige. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malapit na raw siya kay Cheryl. Pag nagkakapalit po sila ng shifting sa trabaho, pag panggabi po yung asawa ko, yun po, siya po yung pang-umaga. Ay, tikman mo tong ulam ko. Sige. Ayon pa kay Reynald, hindi raw niya inasahan na magtutuloy-tuloy ang kanyang lihim na pakikipagrelasyon kay Cheryl. Magdadalawang buwan po. Hanggang sa maganap na nga ang trahedya. Bago po nangyari yun, nag-inuman po muna kami ng mga kasama ko, mga kapitbahay po namin doon. Umabot nga raw ng madaling araw ang kanilang inuman. Nagalit yung girlfriend ko. Uwi na talaga ako. Hanggang sa magpasya na nga itong umuwi sa kanilang inuupahang apartment. Uwi na ako. Ingat kayo pag-uwi Wala po yung asawa ko noon, nasa Lucena po siya. Ang pag-uwi ko po nung gabi, nung lasing po ako, ayun, okay pa naman po kami. Nang gabing yun, muli raw niyang nakatalik si Cheryl. May nangyari po sa amin, bago kami matulog sana. Patulog na raw sana sila nang bigla raw makatanggap ng tawag si Reynald. Okay lang, mahal. Tumawag po yung live-in ko. Kinakamusta po ako. Ayoko na ng ganto. Ikaw na lang nakikinabang sa gantong relasyon. Parang hindi Dito na raw sila nagsimulang magtalo ni Cheryl. Nagtalo po kami. Sinumbat niya po sa akin yung mga tulong na ginagawa po niya. Tulog ka na nga dyan. Dami mong sinasabi. Reynald, bakit ba di na lang natin sabihin sa kanya yung relasyon natin? Ang gusto po niya mangyari, aminin na po namin yung relasyon po namin dalawa. Hanggang sa parang gusto niya kunin yung cellphone ko, ipalam po sa asawa ko. Tumigil ka na! Akin na nga yung cellphone mo! Sasabihin ko sa kanya, may nawagitan sa akin! Tumigil ka! Sabi ko, wag. Kasi ayoko pong malamang gawa pong buntis po. Sabi ko, mas mahal ko pa rin po yung asawa ko kaysa sa'yo kasi kailan lang naman tayo nagkakilala. Akin na! Wala kang sasabihin! Tumigil ka! Nawala na po ako, sarili ko, sobrang lasing ko po. Na pagbuhatan ko na po siya ng kamay hanggang sa nasakal ko po siya. Sa pagdidilim raw ng pag-iisip ni Reynald, hindi na raw niya namalayang wala ng buhay si Cheryl. Nung naimasmasan po ako, tumakas na po ako ng madaling araw. Nagtago na po ako. Sobrang takot ko po sa nagawa ko. Kung inamin man ni Reynald ang pagpatay kay Cheryl, tahasan naman niyang itinanggi ang pangahalay na kasama sa kanyang kaso. Inaamin ko naman po na napatay ko po siya. Pero dun sa sinasabi pong rape po, hindi po nagawa yun. Ngayon, puno ng pagsisisi si Reynald. Humihingi siya ng kapatawaran sa kasalanang kanyang nagawa. Sobra po ako nagsisisi, humingi po ako ng tawad. Alam ko kung hindi po ganun magpatawad, hindi po ganun kadali magpatawad. Kaya kung ano man po ang parusang iaanin ko sa akin, tatanggapin ko po. Sa kabila ng salaysay na ito ni Reynald, patuloy ang pagsasampa ng kasong rape with homicide. Ayon kasi sa mga otoridad, mayroon silang mga ebidensya at testigo na sumasalungat sa pahayag nitong suspect.
isa sa kaibigan ng biktima nagsasabi, wala naman daw silang relasyon. Ito ay haka-haka o gawa-gawa lang ng mismong suspect. Bukod pa dito, noong gabi, bago maganap ang pagpatay kay Cheryl, ay may iba pa raw pinagtangkaang gasain itong si Reynald. Nagkaroon din ng problema itong si Gamba dahil doon sa isang kainuman niya. Kainuman niyang babae. Sa CR, tinutukan siya doon ng kutsilyo. Pagkatapos matutukan ng kutsilyo, pwersahan siya dinala sa kwarto, pilit hinuhubaran, pinaghahalikan sa maselang bahagi ng katawan. Si Tatay Benedicto, buong-buo rin ang pagtatanggol sa anak. Gawa-gawa lamang raw ni Reynald ang relasyong sinasabi nitong namamagitan sa kanila ng biktima. Nagsisirungaling po yun. Hindi po kami naniniwala. Mayroon po yung katipan sa Batangas. May nanliligaw po sa kanya. Hindi po yung magagawa ng aking anak. Pasasalamat naman ang nais nilang iparating sa mga taong nagtulong-tulong para madakip ang takas sa batas na si Reynald Gamba. Ako po nagpapasalamat at nahuli yung pumatay sa kanya. Siyempre po tuntua ako. Tuntua yung aking anak at nahuli po yung suspect. Pasalamat mo at magbibigyan ng hustisya yung anak ko. Ito naman ang mensahe ng nangungulilang magulang sa namayapang anak. Paglalaban po namin yung kaso. Mahal na mahal ko po yun. Sana masaya ka na dyan. Mabibigyan na ng hustisya yung pagkamatay mo. Sa pag-amin ni Reynald Gamba sa pagpatay kay Cheryl, may tuturing na sarado na ang kasong ito. Gayunman, iginigiit ni Reynald na walang nangyaring panggagahasa. Ang parusa sa kasong rape with homicide ay di hamak na mas mabigat kaysa sa inaako ni Reynald na homicide lamang. Kaya nga, ang magiging paglilitis sa kasong ito ay upang matukoy kung ano talaga ang pananagutan ni Reynald sa batas. Ako si Gas Abelgas. Magandang hapon, mga kapamilya.